Ay, hindi, Jeric, huwag kang ganyan. Sinasabi ni Jeric, I think once mag-announce sila ng CONAS, dyan mag-trigger ang people power. Sana yan yung case. Alam nyo, ilang beses na natin sinabi yan, ay, pag kinuha nila si PRD, mag-people power, wai. Pag inimpeach nila si VP Inday, mag-people power, wai pa din. Itong sa Senado, sama ng loob natin, galit na galit tayo na, nagsilabasan ba kayo? O, hindi rin, di ba? So, what we have to do is figure out anong gagawin natin kapag they attempt, number one, dayain yung impeachment ni VP Inday. Hindi ko alam kung paano na gagawin yun, but let's say, what if ma-realize natin sinusuhulan yung iblang mga senador niya katulad ng ginawa sa panahon ni Justice Corona? Anong gagawin natin? Ngayon pa lang, decide na habang maaga pa. Baka pwede kayong mag-leave, ano na tayo. Punta na tayo sa kalye. Kaya nyo ba yon? Yun yung tanong, ha? Huwag na yung mga, ang tanong, susunod ba sila? Ang tanong, ganyan. You're asking about things that other people are going to do. We have no control over them, but we have control over ourselves and our own decisions. The question that should now be put before you, kung balahurain nila si VP Inday, kung i-attempt nilang tanggalin si VP Inday, what will you do? Oh, daming comments. Yan ang gusto ko. Nakikita ko na, nagpa-fight na kayo uli. Yan po yun. That's what it means. Okay? Now, strategy ni VP Inday, let's take her to 2028. So, ano yung next issue? Impeachment na. Bukas mag-start ang pre-trial. Ngayon, hindi nila isa sa publiko ito. Pero malalaman din natin kung ano ang pinag-uusapan nila o papag-usapan nila bukas. Ano ang pre-trial? Ang pre-trial, dito po, ililista yung mga hearing dates, ililista yung mga witnesses, at i-join yung issues. Anong ibig sabihin ng i-join yung issues? Magkakasundo sila kung ano ang issue na nire-resolve sa trial. Now, normally, in a criminal case, the issue is guilt or innocence. Yun lang, yun ang i-decide. Pero sometimes, during the course of pre-trial, i-decide nila kung ano yung itatala nila kung ano yung mga documentary evidence. So maaga pa lang makikita na natin kung ano ang ebidensya nila. Hindi na po ito matutulad kagaya nung sa kay Corona, kay Justice Corona, o yung kay ERAP na nagpo-produce sila ng evidence habang tumatagal ang trial. Hindi po. So kailangan ilabas na nila yung kanilang ebidensya sa umpisa pa lang. Ang may excuse dyan is the ano. Uy, ang ganda. Thank you, Ma'am Michaela. Ngayon, ang pwedeng last minute production of evidence is the defense. Huwag kayong mag-all caps, babasahin ko yung comment niya. May way po ba na maipaalam sa ICC ang kaganapan sa Pilipinas na political persecution po at ma-realize nila na ginagamit lang din sila? Tingin ko hindi natin maaasahan na may ma-realize sila. At pangalawa, wala tayong venue to do that. Kailangan kailangan mag-file ng kaso. Kaso lang yun because it's a court. Ay, thank you, Ma'am Rona. Oops. Yeah. Ay, hindi, Jeric, huwag kang ganyan. Sinasabi ni Jeric, I think once mag-announce sila ng CONAS, dyan mag-trigger ang people power. Sana yan yung case. Alam nyo, ilang beses na natin sinabi yan, ay, pag kinuha nila si PRD, mag-people power, wai. Pag inimpeach nila si VP Inday, mag-people power, wai pa din. Itong sa Senado, sama ng loob natin, galit na galit tayo na, nagsilabasan ba kayo? O, hindi rin, di ba? So, what we have to do is figure out anong gagawin natin kapag they attempt, number one, dayain yung impeachment ni VP Inday. Hindi ko alam kung paano na gagawin yun, but let's say, what if ma-realize natin sinusuhulan yung iblang mga senador niya katulad ng ginawa sa panahon ni Justice Corona? Anong gagawin natin? Ngayon pa lang, decide na habang maaga pa. Baka pwede kayong mag-leave, ano na tayo. Punta na tayo sa kalye. Kaya nyo ba yon? Yun yung tanong, ha? Huwag na yung mga, ang tanong, susunod ba sila? Ang tanong, ganyan. You're asking about things that other people are going to do. We have no control over them, but we have control over ourselves and our own decisions. The question that should now be put before you, kung
balahurain nila si VP Inday. Kung i-attempt nilang tanggalin si VP Inday, what will you do? Sabi ni Zane, too much social media comfort, ayaw lumabas ng mga tao dahil nakaabang lang sa software. O sige, yes, alam na natin yan. What are we going to do? Once we realize these things, that is the truth. Totoo yan. There are people who are really comfortable na sa social media. Get it? Pero merong iba kasi, social media, because they're not here. At yun yung pinaka-participation nila. Kung ako, dagdagan nyo yung participation ninyo. If you're not here, can you call somebody to go on your behalf? Po, yung mga nananawagan niya ng web, tigilan ako. Unang-una, that's inciting to rebellion. So, baka wala pa man nangyari dahil pinapa-aresto na tayo for inciting to rebellion. Huwag kayong ganyan. Pwede tayong mag people power. Iba ang rebellion. Iba ang revolusyon. At alam na, kilala niyo itong administrasyon na ito. O sige, ganito, mananawagan kayo, o rev kayo ng rev dyan. Tapos ang pupunta, imbis na 1 milyon, o let's say, 100,000. Marami pa rin, marami yun, pero hindi enough. O, ipo-point out nila, hanapin nyo, suyuri nila yung social media. Sino ba itong mga itong nanawagan? Hinay-hinay, tinuturuan na kayo. O yung mga nag-aalala dyan, pabababain daw yung vote para sa impeachment, mga ganyan. Okay. Pinag-usapan na namin yan multiple times. Ang nakalagay sa saligang batas 24 ang senators. Kailangan 2/3. 2/3 is 16. Kailangan 2/3 of the members of Senate. Alam mo, kausap ko nga a month ago, isang dilaw, super duper dilaw. As hindi talaga kami magkakasundo on, basta hindi politika pinag-uusapan. Pero ang sinabi niya sa akin, nung napanood niya yung interview ni Attorney Lorna, o sinasabi ni Attorney Lorna, I think we'll win. Nung sabi niya, panood ko, there's no way they're going to win. Dilaw yung mga nagsasabi ng ganon. Hindi nila nakikita anong paraan kung paano maipapanalo ng kabila yung 16 vote requirement para ma-impeach si VP Inday. So ang sinasabi ng mga prosecutors ngayon, gamitin na lang yung Avellino case. Hindi na po uubra. Pero why do they keep offering it? Kasi merong mga nakikinig at naniniwala. So tama magtanong kayo. It still requires 16. Kahit wala si Bato, kahit nakakulong si Senator Jinggoy, kahit ilan pa ang pakulong nila, the reason it is 2/3 of the membership. It's exactly for a scenario like this. Nagagawa sila ng paraan para paano kung kunwari may senador, nagdadrive papunta ng Senado, i-hijack siya. Yun ang piniprevent ng saligang batas. Naman ng temporary incapacity, temporary kakapunta, 2/3 of the membership, okay? 2/3 of the membership. Huwag niyong bigyan ng lakas yung kabila by saying, bendalo. Saligang batas na yan. Hindi nga nila malagay si Win Gatchalian bilang Senate President kahit nagbendalo na sila. They had to wait for a 13th member. Okay, so stop saying na bendalo everything. Hindi lahat na bebendalo. Okay? Not when it's the Constitution, not when it's clear. That is the reason why naging pro tempore si Win Gatchalian, because kahit sila, hindi nila maluktot yung saligang batas na maliwanag na kailangan ng majority of the members. So they needed 13. Okay? You can do only so much sa cheating. May limits po ang cheating. Whether the cheating is in elections or dito sa sa botohan sa loob ng Senado. When you say, kaya nila ibendalo, binibigyan niyo sila ng lakas. Kasi sinasabi ninyo, you are telegraphing that you will accept if they bendalo. Huwag niyo naman tanggapin. Huwag niyo naman bigyan sila ng lakas. Huwag niyo naman, lalong-lalo na yung mga cheaters. Yung sinasabi niyo, paano kung mag-cheat? Natural magta-try sila, but you must express outrage.
you must express that you will not accept it. Pero start preparing. If they go after VP Inday, titiisin ba natin yun? Is that something that we are willing to accept? Pag binendalo na naman nila, saligang batas, tatanggapin nyo ba yun? It's one thing to be prepared, but it's another thing na binibigay ninyo yung lakas sa kanila by saying na acceptable yun. Uy, yung mga Googleable, huwag nyo naman ipasa pa dito. Hindi naman akong Google. Yung kay Senator Jinggoy, sinagot ko na rin yan dati. How did this happen? Ang nag-suspend kay Senator Jinggoy is the Sandigan Bayan or the OMB. May power po kasi sila. So, now, here's the problem. Yung suspension of a senator through the Ethics Committee requires 2/3 vote. Bakit? Precisely because the Constitution, this was conceived to be put in the Constitution so that there can be no shortcuts sa pagpapatanggal sa isang senador, lalo na when a crucial vote is coming up. Hi, KCD Oro, sabi niya, turning tweaks on her tough love art, and I'm here for it. Laban, everyone. Hiramin natin ang laban from the yellows. Ha, thank you. Nice one. Sabi ni Art Bugs, VP Inday is the last hope, not only for the Dutertes and not only for the Filipinos, but for the sake of following and complying the Constitution. A hope in same justice. Well, I wouldn't say she's the last hope. Sabi ni Sir Christine, kailangan na bang pumunta sa kalsada? Right now, natin. Pero kailangan nang maghanda. We have to stop ourselves, ha? Whenever we, meron tayong gustong mangyari para sa kinabukasan, para sa hustisya. Pero huwag kayong mag-expect na other people are going to do the work for you. You have to do something. Yung mga tipong, sana gumalaw si ganyan, sana manawagan si ganyan, sana mag-lead yung mga ganitong grupo. Kayo, anong gagawin nyo? Posible po ba makulong si BBM after termino niya? Yep, posible po. Sabi ni Tulok, anong masasabi niyo kay Bam Aquino? Nakakahiya siya bilang Aquino. Parang tama naman kayo na parang buong Aquino clan nahatak niya. Pababa. Sabi ni Ma'am Marl, paano kami sa Bohol mag-participate? Number 1, manonood kayo, mag-participate kayo sa social media. Number 2, pwede rin po kayo magtipon-tipon. Pwede kayo dyan sa harap ng City Hall, maghanap kayo ng Freedom Park niya, sabayan nyo kami. Tapos post nyo rin po, mag-live din po kayo. Para nakikita na lahat ng tao nagtitipon-tipon. We don't all have to be in one place. Iiwan kaya ni Auntie Claire si BBM after termino niya? Magpapa-appoint yan malamang sa judiciary. Huwag natin tanggapin. Hoy, ganda. Ito ako. Sabi ni Carl, good PM, pag may nag-initiate ng people power, 2 cars po kami, luluwas kami ng Manila from Davao. Tara na. If VP becomes president, posible bang makahelp siya sa pagpapauwi kay PRD? Yes. Because right now, remember yung sinabi ni Attorney Kaufman noon, na yung Philippine government, parang sila yung tumitindig na prosecutor. So tatanggalin natin yung involvement ng Philippine government and demand for the return of PRD. Pwede yon.
Ito yung problema. Sige, baklasin natin yung sinabi ni Yortsa. Talo na ba tayo? Doon pa lang sa umpisa, self-fulfilling yan. Bakit tinatanong mo kung talo? Bakit? Tapos na ba ang gera? Ha? VP pa si VP Inday, di siya natatanggal. We can bring her to 2028 the way things stand now. Sino may sabing talo? Ikaw? Sino ka para mag-decide niyan? Pangalawa, sabi mo, parang wala na tayong magagawa sa mga sindikato sa gobyerno, Ma'am Prixa. Sino may sabi? At sino may sabing kailangan ngayon at ngayon din sa kasagsagan ng lakas ng administrasyon, babanggain mo tapos ini-expect mo panalo. Kaya nga, ang ating strategiya ay umabot, ma-survive natin si VP Inday until 2028. So, hindi pa nga tapos ang laban, nagaganyan ka na. Naiintindihan ko kasi hindi pa naliliwanagan ng isip mo kung ano yung estado natin ngayon. Bakit? Natalo ba tayo? Mga senador natin, nasa Senate pa rin. We lost the leadership but we still have senators there. So anong gagawin ng kabila? They're trying to remove senators. Pero hindi naman yan makakaapekto sa impeachment ni VP Inday kasi kailangan pa rin ng 16 votes. Bali-balik ta rin mo man, kailangan ng 16 votes yan. They need the Supreme Court to approve a lesser number and that is not likely to happen because the Constitution is clear. Members ang required. At bakit members? To prevent situations like this na yung all they have to do is harangin yung tao from getting to the Senate. Oh, suddenly, na-defeat mo na yung constitutional requirement by the simple expedient na binutasan mo yung gulong ng kotse niya. Tapos walang makagrab o kaya hinarang ninyo nasa probinsya. Ano ba ang standard ng panalo at talo? Hindi lang natin naiupo si Senator Alan Peter, may tumawid lang kasi na traidor, ang tingin niyo talo na yung buong. Oh, ano ba ang point ng pinaglalaban natin? It wasn't the Senate presidency. It's to make sure na aabot si VP Inday sa 2028. And now the question for me to you is this. Bakit kayo naghahanap ng dahilan para matalo? Why is it always, may pag-asa pa ba? Yung mga natin, parang hindi nanalo. Kung natalo yung mga tao natin, kayo, anong gagawin ninyo? Parang walang K. Hope na nga lang ang contribution ng squad. Tapos kayo pa yung nawawalan ng boses. Mayroong ibang mga tao lumalaban. Ilan nga kaso ni Kong Mike? Hanim. Parang every time may event, biglang nakakasuhan na naman siya. Pag hindi siya yung nakakasuhan, yung asawa niya. Oh. Pero lumalaban. Kayong mga walang kaso, ano na? O, sabi ni Pimo, may mga tagapanghina ng loob. Nabasa niya sa usapan nila sa Twitter yung isang call center group nila. Okay. So, ito naman ang trabaho natin ngayon. Huwag magpapadala dun sa mga taong nagsasabi, may pag-asa pa ba? Di iyakin ng DDS. Simple lang yan. At ang DDS hindi umaasa sa iba. Kung sasali ang INC, maraming salamat. Kung sasali ang KOJC, maraming salamat. Kung sumali pa yung ibang mga malalaking grupo, maraming salamat. Pero pupunta ako, whether dumating sila o hindi. That's the only way lalaki yung crowd dyan. Lahat tayo mag-decide na pupunta tayo at hindi tayo aasa sa ibang tao na dadating sila. Hindi tayo aasa na may maglilid. Kasi meron ibang mga dito, yung mga followers dito na nakikita-kita tayo sa mga rally at kahit mag-isa nagsisidatingan. Kahit walang kasama, walang doon na nga nakakahanap ng panibagong barkada eh. We make our own hope. Walang DDS na iyakin. Kaya nga yung parating gustong gawin ng mga call center calls is, DDS, iyak! Di kami iyakin tulad nyo. You can band yourselves into groups, ha? Kahit tagli-5, kahit 10 lang, kahit 20. Ayun, sabi ni Ma'am Alice, sinasabihan nila, bobo tayo, pero bakit lagi silang nakikipag-argue sa atin? Put! Ang galing niyo, ma'am.
Yan, I'm so proud, ma'am. Si Ma'am Alice po, siya po yung nagsasalita ng ganyan. Yan. Kung hindi nyo man mahekel yung mga yung mga magnanakaw na senador, hekel nyo yung mga supporters nila. After all, call center lang naman yung mga yan eh. Pag binalahuran niyo ng konti na mga tipong, di ba, yung ba't pareho-pareho kayo ng sinasabi? Kulto ba kayo call center? Konti lang ganyan, nagko-collapse na yung argument nila. Ayan, nagbago na naman yung mga ninyo. Maraming salamat. Kasi nakikita ko na lumalaban na kayo uli. Yung isipin nyo lang, si VP sinisafety natin yan. Kaya alam nyo sa totoo lang, pasensya na kayo, pero nagalit talaga ako dun sa mga nananawagan, kahit PDS sila, nananawagan na mag-lead si VP in the, uy, pinag-alaga-alagaan natin itong taong to para umabot na buong buo sa 2028, tapos gaganyanin ninyo. Wag na, bakit siya yung pinapalid ninyo? Ba't kayo, hindi nyo kaya mag-lead? Ha? Kailangan si VP lahat? Pwede ba? O ayan, sabi ni Ma'am Ella, si Kong Miao nga, natanggal sa Congress, lumalaban pa rin. Hindi ko naman sinabing lahat ng nasa call center. Sabi ko yung call centers not walls. Kasi hinahire buong call center. Pero sabi ni Jacob, di lahat ng call centers kakampuet, marami sa amin galit na galit din sa admin na ito. At dyan naman po ako, bilib na bilib sa inyo kasi politically aware kayo. O yung mga nasa abroad, anong gagawin ninyo? Kung maaari sa mga bayan ninyo na magpulong-pulong, please do. Pero kung hindi pwede sa bayan ninyo magpulong-pulong, ang request ko lang is, dito sa mga kamag-anak nyo dito, papuntahin ninyo sa mga rally. After all, kayo yung sumusuporta sa kanila. Saan nang galing na sinabi ko mga call center ang kalaban natin? Ang sinabi ko yung mga hinahire na call centers for calls. Uulitin ko. Stop putting words into my mouth. That's so unsanitary. Or to sila ng workforce. Bakit? Kailan ko diniscount ang call centers? Pakisabi nga, what exactly did I say? And be prepared with your arguments. Sabi ni E, natawa ako kasi gumamit pa ng special session power ang presidente para lang maipasa yung Senate Bill 2092 na ginawang national orchid yung waling-waling. What a joke. What? Sabi ni Ma'am Tina, basta alalahanin natin, DP survived the 19th Congress. Yun lang talaga ang barko. Halos wala siyang kakampi nun. Even some of the DDS, everything else, malalampasan niya yan. Laban! Sabi naman ni Dang, hindi pwede si VP. They're watching her every move and everything she says. They're waiting for her to make a mistake. Kaya di pwedeng si VP yung manawagan. Ano ba? Correct. Yan. Fight. Salamat po. Sabi ni which government? Pretentious DDS lang nag-question sa'yo. Don't mind them. Feeling ko hindi DDS. Another thing, attorney, is umpisa na ang OFW, wag nang magpadala sa Pinas except for family needs lang. Hi, good luck Pinas na lang. Hindi ko kaya talagang hingin yan sa mga OFWs. Nahihiya ako sa inyo. Parang ang kapal ng mukha akong hingin yan. Ang pwede kong hilingin lang is, kung nandiyan kayo, tapos may kilos protesta dito, papuntahin nyo yung mga kaibigan, kamag-anak ninyo, ganyan. Suportahan ninyo. Yan. Sabi ni Ray, lalaban kami ng mga taga-INC, antay-antay na lang, ubus silang lahat. Maninindigan ako kasama sa inyo kasi talaga, si Senator Marcoleta, hindi yan natinag kahit sandali. Sorry na lang. Siya talaga lumaban. Hindi ko sinasabing hindi lumaban yung iba. Of course, nandiyan sila. Sen Robin, Sen Amy, Sen Ala, Senator Loren. Yung mga yan, lumaban sila and I will happily stand with them. Pero ibang level si Sen Marcoleta and he never lost his sense of humor. Kahit ngayon, may danger na ipakulong siya for plunder
Sorry, ayan na, umaandal na po ang mga panggugulo sa signal ko. Do you believe... Ay, sumili, ang bilis ng comments eh. Sabi ni Ka, labanan ng kasamaan, mga kampo ni BBM, puro illegal at nakaw, kinakawawa ang Pilipinas. Sabi ni Burgis, do you believe in Sen Sherwin leadership? He looks decent naman. And that's why you should never judge a book by its cover. Sana po ma-invite ka ng INC para magsalita sa stage. Uy, hindi pwede, nakakahiya. Pupunta ako sa mga rally nila, nakikisa ako. So, nakakahiya naman yun. Hindi ako kasapi or anything like that. Jahe, super jahe. Pero pupunta ako. Di ba, attorney, acquitted na sa COMELEC si Sen Marcoleta? Oo, pero tinailan siya ng ng indirect bribery and plunder. Yes, may nilabas daw na warrant of arrest kay Senator Bongo at saka sa dalawang general. Hindi ko pa nakikita, pero yun po ang nilalabas nila. Sabi ni Coffee Break, Sen win is a big joke. Sabi ni Eros Kill, may kalaban po tayo sa 2028 ang COMELEC kasi nailusot ni Liz Pangilinan, Soto at Bam Aquino. Pero kung marami tayo, si PRD nga eh, hindi nga umupo ng national office, di naman naging senador yun. Wala siyang nationwide network. Sino lang ang inaasahan niya, support ng ilang mga local governments na ipanalo natin? Sabi ni Ma'am Samantha, alam mo ba today, June 17 is International Crocodile Day? Dami kong tawa sa timing. Tawa muna tayo, nakakabawas ng beauty at power ng stress. Pero naawa ako sa crocodiles. Alam niyo po ba kaya merong International Crocodile Day? Because in certain areas, endangered na po sila or critical na po ang status nila. Bakit natin pinoprotektahan ang mga crocodiles? One, they're very ancient creatures. Number two, dito sa Pilipinas, they're actually very useful. Ang mahal kaya ng balat nila. Na binibenta po yan sa international markets, very, very expensive po yan. And there was a time na it was actually an industry. Kaya nga po may crocodile farm sa Davao. Meron pang ostrich farms, di ba? Kasi marami siyang uses. At yes, ma'am, masarap din po ang crocodile meat. Hindi po siya malansa. Parang manok. So, unlike yung ibang mga kurakot na mga nakaupo sa pwesto ngayon, useful ang crocodiles. Alam niyo ba na pati ipin nila binibili yan? So, parang ang feeling ko, kawawa yung mga crocodiles being compared to the really gross magnanakaws. Dapat nga yung mga maleta ginagawa out of crocodile skins. Crocodile leather. Oh, ayan na naman. Ano yung fears ninyo sa CONAS? Tandaan ninyo, hindi nila maipapasa ang mga pagbabago sa saligang batas unless may plebisito yan. And stop fighting it. Okay, ito yung po ha. I understand yung sometimes that we feel lost. We feel bad. We feel na, wala yung mga, we lost the leadership in the Senate. Oo, gets ko, we feel bad. Pero yung pag sinasabi na namin sa inyo, andyan pa si VP. 23 members ka, ito, 2/3 of the Senate membership ang kailangan. Tapos, every time we tell you that there's reason to hope, lumalaban kayo! Yung mga tipong,
o kailangan ng plebisito sa CONAS, paano kung dayain? Paabutin kaya muna natin sa plebisito, ha? Ha? Di ba? Bakit? Ano yun? Nag-hope kayo? Ano yun? Are you arguing with me? You're trying to win an argument and say natalo tayo? Is that it? Holy cow! What are you doing? Think about it for a while. You're arguing to lose. Okay? Sinasabi na namin sa inyo, there is still reason to hope. I'm not saying it's big. Pero ano yung hinihingi natin dito? Ano yung pinisafety natin dito? We're trying to bring VP Inday up to 2028. O nagpalit ang leadership. Pero ang requirement pa rin sa impeachment hindi nagbago. So ngayon, mag-argue kayo, paano kung dayain? Hintayin natin. O eto tanong ko, kung dayain kayo, dayain si VP Inday, anong gagawin nyo? Huwag kayong magtanong, paano yan? Anong gagawin nyo? Kasi dapat, sa dami na ng pinagdaanan ni VP, sa dami ng mga problema sa kanya, sa dami ng tatay niya nakakulong pa doon sa dahig. Okay? Her family is constantly under scrutiny, under pressure. They hire troll farms just to bash her every day. Tapos, kay VP pa tayo aasa sa lahat. Yung mga tipong ang tanong is, paano kung dayain siya? Hala, paano nga? Kayo na ang sumagot. Anong gagawin natin? Tigilan na, iyak-iyak na yan ha. Pwedeng umiyak, sure, of course, why not? Pero huwag kayong magstay dyan. Kasi hindi kailangan ni VP Inday ang luha natin. Ang kailangan niya, ilaban natin siya.